Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin nga po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. Magandang umaga. Ayan, sa ating pong panimula, gusto ko pong basahin ang salita ng Panginoon sa awit 100. Sabi ng salita ng Panginoon, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen! Amen! Kaya naman po ating purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Woo! At tayo'y lumapit sa Panginoon na may kagalakan, may pasasalamat, may pagpupuri sa ating mga puso. Dakila ka, Panginoon! Tuloy nating ipalakpak ang ating mga kamay, simbolo ng ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Kagalakan ko, O Diyos, sa Ikaw. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit pa may problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Amen! Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Minsan pa, sabi natin sa Panginoon, kagalakan ko, O Diyos, sa Ikaw. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinabawisan, okay lang. Makapiling ka lang, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Hallelujah! Kagalakan ko, O Diyos, sa Ikaw. Patuloy nating ihayag ang kagalakan natin sa presensya ng ating Diyos na buhay. Umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Yes, Lord! Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Minsan pa, kagalakan ko, O Diyos, na Ikaw. Tunay nga, O Panginoon, sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Amen, we declare. Sa gitna ng pagsubok,
sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang anak mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang kanan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Ating ipalakpak ang ating mga kamay sa Panginoon at purihan siya. Sasambahin ang ngalan mo, kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Tayo'y patuloy na magalak sa kanyang presensya at magbunyi sa kanyang kadakilaan. Hallelujah! At kahit may problema, tayo'y lumapit sa Panginoon lamang. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Ihayag mo ito sa umagang ito. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Panginoon, kahit may problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sapagkat ikaw ay nandiyan para sa amin. Sa gitna ng pagsubok, kami magpupuri sa'yo. Kami sasamba at magpapasalamat. Magpupuri sa'yo. Panginoon, kahit na may problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Sabihin mo sa Panginoon, kahit na may problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magpapabad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Sabihin mo, okay lang. Lord, ako'y okay lang. Okay lang. Lord, sa'yo'y okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Makapiling ka lang.
kalagitnaan. Purihin ka sa aming mga buhay. Purihin ka sa aming mga puso, O God. Sapagkat lahat ng bagay ay nagiging okay sa presensya mo. Lahat, Panginoon, maging sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, O God, kapag kami nasa iyong presensya, kami okay na okay. Salamat, O God, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, O God, na kahit kami po ay hindi naging tapat, ang pag-ibig mo kailanman ay wagas. Kaya kami ay narito sa umagang ito, patuloy na magpupuri, patuloy na sasamba at magpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Mga kapatid, sa umagang ito, patuloy nating alalahanin at namnamin ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, pag-ibig na wagas at walang kapantay. Hallelujah, hallelujah. O kay buti mo, O Diyos. Sadyang kay buti mo, Panginoon, na muli kami ay narito, puspos ng kagalakan, puspos, Panginoon, ng pagbubunyi dahil sa iyong Espiritu, dahil sa iyo, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Minsan pa ating awitin ang sadyang kabutihan ng Panginoon. Sadyang kay buti ng Yes, Lord. ating Panginoon, Ikaw at ikaw lang. tatapat sa habang panahon, Maging sa kabila ng aming pagkukulang, maging sa ika'y tapat. Ika'y tapat, O Diyos. pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang laging
purihin sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y ay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakilan ka, oh tapat ka, O Diyos, mabuti ka, O aming Diyos. Tapat ka, awitin mo ang katapatan ng Diyos sa umagang ito. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos sa umagang ito. Mabuti ka, O aming Diyos, tapat ka, O Diyos. Mabuti ka, O aming Diyos. Tapat ka, O Diyos. Mabuti ka, O aming Diyos. Tapat ka, O Diyos, kailan pa man. Mabuti ka, O aming Diyos. Tapat ka, O Diyos. Mabuti ka, O aming Diyos. Mabuti ka, aming Diyos. Mabuti ka, aming Diyos. O ang kadakilaan mo, O Diyos at Hari, aming ihahayag. Pupurihin pasasalamatan sa iyong habag. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong gawa ay pupurihin. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Yahweh, ika'y mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas.
magpupuring lahat sa iyo. O Yahweh, ang iyong mga nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at ikaw lamang. Sa iyong mga pangako ay walang kabiguan. Diyos kang tapat magpakailanman. Ika'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok, sa panghihina ay iyong hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging ikaw ang inaasahan. O Diyos, ika'y aawitan sa iyong kabutihan. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Ating purihin ang Diyos na si Yahweh. Habang tayo'y nabubuhay, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpupuri ng tunay. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. At sa pagkalugmok, sa panghihina, tayo'y kanyang hahanguin. Ang tangi nating gagawin, pupurihin ang Diyos. Ang Diyos, siya si Yahweh. Siya at siya lamang ang ating pupurihin. Sapagkat siyang Diyos na tapat, siyang Diyos na mabuti, siyang Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Tapat ka, Panginoon. Tapat ka, O Diyos. Mabuti ka, O aming Diyos. Tapat ka, O Diyos. Mabuti ka, O aming Diyos. Tapat ka, O Diyos. Mabuti ka, O aming Diyos. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alasagi noon hanggang ngayon. Dakila ka. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alasagi noon hanggang ngayon. Dakila ka. Minsan pa sabihin mo sa Panginoon, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Patuloy nga po nating sabihin sa Panginoon kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat sa ating pong mga buhay. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Panginoon, marami pong salamat, O God. Dahil noon pa man hanggang ngayon, tunay nga, O God, na dakila ka. Tunay nga,
nga, O God, na napakabuti mo at tunay nga na ikaw ay tapat, O God, even sa mga pagkakataon, Panginoon, na hindi kami naging tapat sa iyo. Ngunit ikaw, nanatili kang tapat sa iyo pong mga anak. Panginoon, marami pong salamat, O God. Thank you, God, even for your presence in our midst today. And Father, dalangin nga po namin that may you continue to fill us with your presence, fill us with your Holy Spirit, O God, until we overflow. Panginoon, marami pong salamat at sa iyo nga po namin ipinagkakatiwala ang amin pong gawain sa araw na ito. Dalangin po namin, buksan mo ang bawat puso, O God, na narito, O God. And Lord, we pray na wala pong lalabas sa lugar na ito na hindi po nila natanggap ang portion na inihanda mo po para po sa bawat isa sa kanila. Panginoon, marami pong salamat. And Father, we lift up unto you even your preacher for today. Father, we pray for more of you, more of your anointing, and even the boldness and power to be upon him, O God. Father, may you mightily use him as your mouthpiece today, O God. And Father, we pray, ikaw na nga po ang bahala, Panginoon, sa amin pong gawain na ito hanggang ito po ay matapos. At ang amin nga pong dalangin, Panginoon, your name and your name alone be glorified and be magnified. Father, we thank you and we bless you. And this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan, makakaupo na po tayo. Ayan, so welcome po sa ating pong Sunday service. Ayan, meron po ba tayong first time or bago sa ating pong kalagitnaan, first time po na nag-attend? Pwede po ba nating ma-request na sila ay tumayo for us to recognize you? Ayan. So, welcome po. And meron po kaming kasabihan in this church that once you are welcome ay forever po kayong welcome. Ayan. Kami po ay lubos na nagagalak na nakasama namin kayo today, and we hope and pray na hindi lamang po siya today, but this day is only the start. Amen. Pwede na po tayong umupo. Ayan. Ayan. So, ngayon nga po, ay dadako na po tayo sa ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering. Okay, so pwede po ba nating hawakan yung ating pong mga kaloob? And just last Sunday ay nag-update po kami na yung ating pong, para po sa mga kapatid po natin na nagpapadala ng kanilang tithes and offering through GCash. So, nag-update na po tayo ng GCash account. So, ang inyo pong mga tithes and offering ay ipapadala na po sa GCash account po ni Pastora Marie Chris. Ayan. So, nakalagay po siya sa online. Pwede po bang i-flash? Ayan, Marie Chris Oliviano po. Para hindi na po siya dadaan sa akin, tapos ipapasa ko ulit sa kanya. Ayan, para diretso na po siya. Ayan. So, ayan, pwede po ba nating hawakan yung ating pong mga kaloob? And let us all pray. Hallelujah. Heavenly Father, we continue to thank you, O God, and praise you for your faithfulness sa amin pong mga buhay. Even this very life, O God, this very breath that we have, Father, we thank you, Panginoon. And so, Lord, as we worship you through the giving ng aming pong tithes and offering, dalangin ko nga, Panginoon, that may you continue to search ang bawat puso, Panginoon, na nagbibigay. At ang aming nga pong dalangin, O God, that may you continue to fill them with your grace and fill them with your mercy, O God. At patuloy nga rin po nilang maranasan, Panginoon, ang iyong pong promise that as they give their tithes and offering, they will overflow, Panginoon. That you will open the floodgates of heaven, that there will not be enough room to store ang pagpapala na ipagkakaloob mo, ibubuhos mo po sa kanila pong mga buhay. So, Father, today, as we give, dalangin po namin that may this offering be a sweet aroma unto your throne. Father, we pray that may you continue to multiply it, Panginoon, for the furtherance of your kingdom. Lord, we continue to speak your blessing upon our brothers and sisters. Continue to prosper all the works of their hands, O God. And Father, we pray even for good health na patuloy mo pong ipagkaloob sa bawat isa po sa kanila. And Father, we pray even that they'll be able to continually enjoy all the resources and even the wealth na ipinagkatiwala mo nga po sa kanila. Panginoon, marami pong salamat, and this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan. So, ayun po yung GCash account. Pwede niyo pong ma-confirm. Ayan. At ngayon nga po, kung mapapansin po natin, ay wala po ang ating pong butihin na pastor. Kasama po si Simo Claire at si Pastora Marie Chris kasi
meron po tayong member sa 611 Manila na ikinasal po nung Saturday. So we praise God dahil alam naman po natin na sobrang nabaha ang Manila. But we thank God for His grace na natuloy po, napangyari pa rin yung kasalan last Saturday. So up until now ay nasa Manila pa po sila. But of course, hindi po papayag si Lord na hindi po natin matanggap yung salita niya para sa atin for today. Kaya naman po, today we will be on the last step ng atin pong, last step na po tayo, ng atin pong series on the overflowing new wine. So just a recap, so yung first po na step natin is the longing. Ayan. And then the second one is the emptying. We need to empty ourselves. And then yung tinuro po nung last Sunday is we need to constantly renew our temple or yung atin pong vessel so that we will be filled with the new wine. And so, please help me welcome our preacher for today, Brother Christian Dave Domingo. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay niya. Hello. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin mo ngayon yung katabi. Blessed Sunday sa iyo, kapatid. Hallelujah. So, sabi nga ni Ma'am Jen, this is the last topic po or the last step na atin pong pag-aaralan sa atin pong New Wine Overflowing series. So, kung maalala po natin, for the past 3 weeks ay nag-aral po tayo about the new wine. And just to reiterate again, sa atin pong pagtanggap ng new wine na ino-offer po ng Panginoon sa atin is that there are 4 steps to do this. Okay, so ano po yung number 1 na sinabi kanina? Longing. Okay, para po ma-receive natin yung new wine, we need to long for it. We need to long for the new wine. Okay, so next is, para po matanggap natin yung new wine, we need to empty kung ano man po yung laman ng atin pong vessel. The old things ay kailangan nating ibuhos at tanggalin sa atin pong mga vessels. And we need to empty all the baggages, lahat po ng mga hindrances na dala-dala natin to receive the new wine. Number 3 is, we need to be filled with the new wine. At magagawa lang po ito kapag tayo po ay naging new wineskins. Tinuro po yan last week ni Pastor Dan. And I believe na marami po sa atin, kung hindi man po lahat, ay na-renew ang kanila po mga wineskins at ready to be filled by the Lord. And so today, we will be studying ano po ba ang ibig sabihin ng overflowing. Tanungin mo nga yung katabi mo, alam mo ba ang ibig sabihin ng overflowing? Okay, yung madalas po na mag-overflow dito sa Tuguegarao, yung po ating bridge sa Pinakanawan. Yan, overflow bridge po kasi yon. So, siguro may idea na tayo kung anong ibig sabihin ng overflowing. Ano po? Yung aglip-lipyas nga ko na ti Ilocano. So, today, the title of our topic for today is Life Overflowing. So, I believe that by the end of this topic, by the end of this series, that we will receive the new wine na ibinibigay sa atin ng Panginoon. And that new wine is Jesus, the Word of God. And not just to receive it, not just to be filled by it, but to overflow with new wine. Amen po ba? Are we all excited na mag-overflow? Okay, tayo hindi po yung Tuguegarao. So tayo ay mag-overflow in Jesus' name. Amen. So, let us read the Bible from the book of Psalm, chapter 1. Ayan, babasahin po natin yung buong book or buong chapter 1. Okay, so read with me. Chapter 1, verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season,
whose leaf shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Let's enter into a simple prayer. Father God, we thank you for bringing us together, Panginoon, sa venue na ito, Lord God. Father God, you know the desires of every heart sa naririto, Panginoon, to meet with you, to commune with you, and to be in your presence, O God. Father God, I pray na i-release mo po the message of your word today, Panginoon. I know, Lord God, that you have prepared a portion, Panginoon, sa bawat isa. And I pray, Lord God, na buksan mo ang puso ng bawat isang naririto, Lord God, na sana po ay ma-receive namin, Lord, the very portion, Panginoon, na iyong gustong ibuhos po sa amin, that we may overflow, Panginoon, of your goodness. Father God, we thank you and we bless you in Jesus' name. Amen. Life overflowing. So, kung mapapansin po natin, dito po sa Book of Psalm, especially chapter 1, meron pong gustong i-instruct ang Panginoon sa atin. He wants us to see that there are two concepts na dinescribe po dito sa book na ito, sa chapter na ito. Ano po yon? That is wickedness and righteousness. So, two concepts, may mabuti, may masama, may buhay at may kamatayan, and there is a blessing, and there is also a curse. So, ano po yung purpose kung bakit po ito yung laman ng ating pag-uusapan ngayon? So that we may take the right path which leads to happiness or a life overflowing. So yung choice, it is ours. Okay? Yung choice po, binigay po sa atin ng Panginoon kung ano po yung pipiliin nating buhay. So, sabihin mo nga sa katabi mo, the choice is yours. Okay? Hindi choice ng katabi mo, hindi choice ng mga parents natin. So, sabi nga nila, salvation is personal. So, it is your choice kung ano ang pipiliin mong daan, ano ang pipiliin mo dito sa dalawang ikino-compare and contrast ng Panginoon dito. So, one will give us happiness and life overflowing. The other will give us misery at in the end ay ikakasira natin. So, let us go to point number 1 of this topic. Overflowing means continuous feeling. Okay? Overflowing means continuous feeling. So sa isang vessel po, sa isang lalagyan, may it be baso kaya yan, jar, or anuman, hindi po mag-overflow ang vessel na ito kapag hindi po ito nalagyan. Okay? Pag hindi po ito binuhusan ng something. So kung ano man ang ibuhos mo doon, at hanggang sa siya ay mapuno, hanggang sa siya ay mag-overflow. So, you cannot overflow unless you are filled continuously. Sabihin mo nga sa katabi mo, you must be filled continuously. So, basahin nga po natin ulit ang verse 1 ng chapter 1. Sabi po dito, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Okay. So dito po, medyo magdodwell po ako ng sandali dito because we need to understand, ano nga ba itong mga dinidescribe ng Bible dito? Sabi niya, blessed is the man. Mapalad daw po ang taong hindi ginagawa ang mga ito. Ano yung mga yon? Walks in the counsel of the ungodly, stands in the path of sinners, and sits in the seat of the scornful. So nung pinag-aaralan ko po ito, I asked God, ano ba yung mga pinagkaiba nung tatlong yan? The ungodly, the sinners, and the scornful. So habang nag-aaral po ako, para siyang masama, tapos papalala ng papalala. Okay, so ungodly, pag sinabi po nating ungodly, these are people who live without the regard for God and His commands. Sila po ay nabubuhay na hindi sumusunod sa mga commandments ng Panginoon. Walang Diyos sa kanilang buhay. Okay? They make decisions
based on their own impulses, sa kanilang mga sariling desires, sa kanilang sariling wisdom, gamit ang kanilang worldly wisdom. Sa tingin nila ito'y tama at ito ang gagawin nila. So, they have no regard kung ito ba ay kalooban pa ng Panginoon, ito ba ay ayon pa sa mga pinag-uutos niya. So, hindi nila nire-recognize kung na gusto ba ito ni Lord or kalooban ba ito ni Lord. These are the ungodly. Okay? So, the ungodly, they may not necessarily engage in sinful acts. Okay? Minsan, may mga ungodly na makita mong they are very good people. Okay? Good people but not godly people. So, they are ungodly because they have no regard for God. So, ungodly individuals might be, wala silang pakialam sa mga spiritual matters, sa mga pagdadasal, walang ganun po sa buhay ng mga ungodly. Okay? So, sinasabi ko po ito because we need to assess also ourselves. Ano po? Nagiging ungodly na ba tayo at times like this? At how many times na nagiging ungodly tayo? Are we disregarding the will of God sa atin po mga decisions? So, it's a thing na kailangan po nating pag-isipan ngayong araw na to. So, they ignore the religious practices, for example, mga pagtitipon-tipon, mga Sunday services, Bible study siguro, and live secular lives. Okay? Siguro marami tayong mga family members na ganito, mga workmates, mga friends na ganito. And they do not seek to align their actions with God's will. So yun po yung ibig sabihin ng ungodly. So not necessarily mean na sila po yung nagko-commit ng yung mga super na karumal-dumal na kasalanan, but they are considered good people, but not godly people. So yun po yung ungodly. Next is sinners. Sino po ba yung mga sinners na tinutukoy po dito? So, in the Bible, sabi po doon, all have sinned and fall short in the glory of God. So lahat po tayo ay sinners. So kailangan po nating tanggapin yon. Amen po ba? So sabihin mo nga sa katabi mo, lahat tayo sinners. Pero iba po, yung sinner na lumalapit sa Panginoon, doon po sa sinner na ine-enjoy yung kanyang kasalanan. Amen po ba? So magkaiba po yun. Sinner, ang tinutukoy po dito na sinners, these are sinners sinning without the fear of consequences. Okay? So nung nag-start, siguro nung naging mas na-build yung relationship natin sa Panginoon, there will be moments na tayo po ay magkakamali. There will be moments that we will sin against God. At nung naging mas close na tayo sa Panginoon, parang nagkaroon na tayo ng conscience. Okay? Na may bumubulong na sa atin, ikaw Dave, mali yung ginawa mo. Nagkasala ka sa Panginoon. Na dati naman wala, hindi po ba? Pag nakagawa ka ng kasalanan, okay lang. Pero ngayon, hindi na po gaya ng dati na wala lang. This time, you have a spiritual life. The Holy Spirit is convicting us every day. At sabi po ng Bible, we need to mourn and repent of our sins. At yan po ay kailangang pagdaanan din ng bawat Kristiyano to repent continuously of the sins. But the sinners described in this book is that they engage in behaviors that are explicitly condemned by religious teachings, yung mga nagsisinungaling ng parang, iba-iba yung mga sinasabi, stealing, ano pa ba yung mga klase ng sins? Adultery, okay. And they do this without the repentant heart na para bang walang consequence. Okay, I can do all of these things without consequence. They knowingly or unknowingly break God's commandments. So, from the ungodly, meron na pong mga sinners. Because they don't regard God sa kanilang buhay, wala silang standard, kumbaga. Wala silang law na sinusunod. And that is why they commit sins without fearing the consequences. And we have the last one, scorners. Okay, the scornful, sabi po dito. Sa ibang translations, sa mga ibang translation po ng Bibles, nakalagay dyan the mockers. Okay, mockers. So, the scorners, hindi lang sila sinners, but they also mock
yung mga believers. Okay, the church. They mock the church. They mock Jesus. Nagsasabi sila na, yung taong yan, Kristiyano yan, pero ganito ang buhay niyan. So, they even tempt other people to sin against God. So, hindi lang po sila yung nagkakasala sa sarili nila, they also tempt other people na magkasala. Scornful individuals not only reject spiritual principles, but also openly ridicule and belittle them. So, ganun po kalala yung mga scorners. Okay? Hindi lang po sila nire-recognize ang Panginoon, but they also persecute those that follow God. Okay? They also persecute those that follow God, the believers. So, they often exhibit arrogance and pride in their disbelief or immorality. So, proud pa po sila na sila ay nakakakumit ng mga kasalanan. Proud pa po sila na sila ay hindi nila kilala ang Panginoon. So, they are just free. Parang ganun po yung kanilang pag-iisip, the scorners. And in this book, sinasabi po ng Panginoon, blessed is the man na hindi po nakikipag-associate dito. So, naisip ko po yung teaching last week. Ano po? So, maalala niyo po ba yung teaching last week? Kasi sabi last week, sabi ni Pastor, we need to give mercy as we have been given mercy by the Lord. So, na-share ko rin ata to sa cell group ko last week that, yes, we give them mercy and love, just as God has given us mercy and love, but we must not adapt doon po sa mga gawain nila. Okay? So, let us give them the opportunity na makilala si Lord. So tanong ko po, may mga kaibigan po ba tayong ganito na ungodly, sinners, or scornful? Okay? So sa isip po ba natin ay kinokondemn na lang natin sila? Ayaw na natin silang makasama? Ayaw na natin silang makita? But minsan ba, dumating ba yung point na nag-share ka ng word sa kanila? Na-share mo ba yung pag-ibig ng Panginoon o hindi? So let us do also our part. But in the process, we must not adapt to their ways. Huwag po tayong makisama sa mga gawain nila. Amen po ba? Kapag sila ay nagchichismisan, makikichismis po ba kayo? Tanongin mo sa katabi mo, makikichismis ka rin ba? Ayan. Kapag may sinisiraan silang ibang tao, ayan. So sa feeling mo, hate ko rin yung taong yun, makijoin nga ako dito. Naging scorner ka na rin. Okay, so let us be careful in this. Okay, because later on malalaman natin kung bakit napaka-importanteng malaman po natin itong mga dinidescribe ko ngayon. So, what does it mean to walk not in the counsel of the ungodly? Pwede po bang i-flash lang natin yung verse 1. Okay. So sabi doon, walk not in the counsel of the ungodly. So ibig sabihin nun, he does not take his measures from their principles, nor act according to the advice which they give and take. So yung mga ungodly people, they are wise, hindi po ba? Nagbibigay sila ng mga advice. So minsan, sa buhay Kristiyano natin, since yung mga ungodly, nakita natin, nakakaangat sila sa buhay, mayayaman, mataas ang mga rangko, and they give us advice. Ganito kasi ang gawin mo. Okay? Mandaya ka kasi. Ganun. So may mga point po ba sa buhay natin na gano'n? Ito kasi ang gawin mo. Okay? Kausapin mo si ganito. Ganyan. So, let us not walk in their counsel. Sabi po dito. Walk not in the counsel of the ungodly. Yung pong mga advice na binibigay nila sa atin, timbangin po natin kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. Ayon pa po ba ito sa kalooban ng Panginoon? So, next, what does it mean to not stand in the path of sinners? So, he avoids doing as they do. Their way shall not be his way. Okay? Kung saan po yung nilalakaran nilang mga daan, not literally, figuratively, hindi po yun yung sinusunod natin, dapat. Okay? He avoids doing what they are doing. Next,
nor sits in the seat of the scornful. Sabi po dito, he does not associate with those who openly condemn the word of God and His people. So kapag may mga kaibigan po tayong ganito, na they condemn God and they condemn His people, wag po tayong makisali. We must not associate ourselves with them. Kasi gustuin man po natin o hindi, tayo po ay nakakasagap din ng mga, sabi na natin, mga bad spirits siguro sa mga pinag-uusapan ng mga scorners. Okay? And nakakalungkot lang pong isipin that some Christians today, minsan sa ngalan ng pakikisama, sa ngalan ng kagustuhan mong maging mabuti yung tingin nila sa'yo, tayo po ay nagko-compromise. Okay? Sometimes, because we have no choice siguro, kasi yung boss mo, siya yung nag-i-influence sa'yo. Minsan yung mga seniors natin, minsan yung mga elders natin. And sometimes you feel that we have no choice but to compromise. Sige na nga, magsabi na rin ako ng masama. Gawan na rin ako ng masama. So, pag-isipan po natin mabuti, starting now, na pinag-aralan po natin itong mga to. Saan po ba yung path na pipili natin? Sabi ko po kanina may dalawang dinidescribe ang book na ito. One leads to happiness, life overflowing. One leads to destruction. And sometimes we feel that we have no choice, but dapat ito po yung the more reason that we need to pray sa mga taong mga nakakataas sa atin, the boss. Na sana Lord, sana pakilala mo ang sarili mo sa Kanya para hindi na niya akong yayaing makipag-chismis or what. Okay, so gawin po natin yung part natin as children of God. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo yung part mo. Okay, wag po tayong magpa-sway. Dapat sila yung isway natin, hindi po ba? At lumapit sa Panginoon. I know it is hard, but sabi nga ng Bible, nothing is impossible through God. Amen. So, minsan, ito pa, minsan, mas gusto natin silang kasama kaysa yung mga fellow believers natin. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, mas gusto mo ba silang kasama? And mag-iingat po tayo dito, because one day you will find yourself, pag palagi mo silang kasama, you will find yourself, hindi ka na nag-a-attend ng mga Sunday services. Kasi nandun ka na sa mga ungodly people. You want to be with them. Much more than you want to be in the presence, in the congregation. Okay? So, let us assess ourselves in this. Examine your hearts today. Okay? So ano daw po yung dapat nating gawin? Okay, sabi sa verse 2, ano dapat yung dapat nating gawin? But His delight is in the law of the Lord. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. But His delight is in the law of the Lord, and in His law He meditates day and night. The law of the Lord meaning, it is the Bible, the Word of God. So, delight. Ano nga ba itong delight na ito? So I search doon po sa dictionary, anong ibig sabihin ng delight? Hindi po ito yung nabibili sa 7-Eleven na delight. This is a delight na nararamdaman po natin. Delight means, refers to finding great pleasure, joy, and satisfaction. Okay? So kung tatanungin ko kayo ngayon, ano yung mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng joy, ng satisfaction, ng pleasure? These are your delights. Kung pagkain po ba yan, ano yung pinaka-favorite mong pagkain? Ano yung ulam mo mamayang lunch? Ano yung yung mga gustong-gusto mong kasama? They are your delights. Okay? Ano yung mga hobbies mo na gustong-gusto mong gawin? These are your delights. What makes you happy? What gets you excited? So these are the things that we want more in our life. So kung delight mo yung isang bagay, ibig sabihin, mas gusto mong palagi siyang na-experience, kumbaga. Kung sa food, palaging yun ang gusto mong kakainin. Sa mga tao, siya ang palagi mong gustong kasama. These are your delights. So we want to experience and have these delights every day.
At sinabi po dito sa verse 2, a person is blessed and will be blessed when his or her delight is in the law of the Lord, is in the Word of God. So reading the Word of God must be one of the greatest things that we delight. So ang pinaka-delight mo, for example, sa akin, gustong-gusto kong kumain ng Chicken Joy. Ayan. Ng Jollibee. So kung yun yung pinaka-delight ko, dapat mas pa doon yung aking kagustuhan na mag-meditate sa Word ng Panginoon. Okay, so isipin po natin ano yung mga pinaka-delight natin sa buhay. Dapat mas matindi pa doon yung ating delight na pag-aralan ng salita ng Panginoon. Maybe, sa mga panahong ito, we fall short in this aspect. So, parang ang hirap sundin naman nung meditate His law day and night. But, it is a good thing na pinag-uusapan po natin yung new wine. Ano po? The new wine represents the new things, Jesus, the new revelations, the new outpouring of the Holy Spirit sa atin pong buhay. So, let us assess ourselves. Nasa pang-ilang step na po ba tayo? Not this topic, but sa buhay natin, sa tingin natin, nasa pang-ilang step na tayo? Nasa longing pa rin ba tayo? Or wala pa tayo sa longing? Ayaw mo talagang magbago? Okay, pag-isipan po natin mabuti. Ayaw mo talagang magbago. Or gusto mo magbago, pero ayaw mo namang bitawan. Ayaw mo namang i-empty yung mga laman, yung mga old thinkings mo. Or na-empty na, pero ayaw mo namang magpabuhos sa Panginoon. Iba naman yung gusto mong ibuhos. Ano? Pwede po kasi yun. I-explain ko po mamaya yun. So, sabi po doon, we delight in the Word of God. At hindi lang to delight. Sabi po doon, He meditates day and night. Sabi mo nga, meditate. Sabi mo ulit, meditate. So, meditate on it day and night. So, there are many kinds and forms po ng meditation. Ano? So, yung iba, mga gano'n, na meditation. Especially dito po sa Asia, ano, marami pong ibang uri ng meditations. Empty your mind, mga gano'n. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Okay. So, yun po yung meditation na sa tingin ko pinaka-popular dito sa Asia, especially dito sa Southeast Asia. And yung ibig pong sabihin ng Bible dito, iba po doon sa ibig sabihin ng meditation na popular po sa atin. So, pag sinabi pong meditation sa Bible, it involves not emptying, but filling the mind with the Word of God. So, imbis na i-empty mo daw yung mind mo pag nagme-meditate ka, ito daw ay punuin mo yung pag-iisip mo. Paari po ba nating basahin ang Philippians chapter 4, verse 8? Ano daw po yung mga dapat ipasok natin sa isip at hindi natin dapat tanggalin? Okay, basahin nga po natin. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. So, hindi pala biblical yung empty your mind, ano po. Ang biblical, punuin mo yung pag-iisip mo ng mga ganito. Okay? We need to meditate on the Word of God day and night. So, makita natin the noble, the true, the just, the pure. Makikita natin ito lahat sa salita ng Panginoon. Para bang sinamarize, meditate on God's Word. Sabi mo nga sa katabi mo, meditate on God's Word. Because in this way, we will be blessed. In contrast, sabi ko nga sa meditation, iba po yung ibig sabihin ng Christian meditation. And if we say meditation, hindi lang po ito yung babasahin mo lang. Ano? So, babasahin mo lang. Balik na tayo sa Psalm chapter 1. Ayan. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. So, yun na yun. Binasa mo lang. Hindi mo siya mineditate. So, pag ihahalin tulad mo siya sa, pagkain na naman yung naisip ko. Sa pagkain mo ng Chicken Joy, hindi mo lang siya kakagatin, tapos lulunukin mo na agad. Okay? So, kailangan mo siyang nguyain. Nguyain, namnamin,
i-identify mo yung mga flavors. Okay. So, yun po yung ibig sabihin ng meditation. Meditate on the Word of God. Hindi mo lang siya papasadahan na babasahin. I-apply mo rin mo siya sa sarili mo. Lord, anong ibig sabihin ng word na to sa sarili ko? And sometimes we need to pray it back to the Lord. Sometimes kailangan nating i-confirm sa Panginoon. Lord, I want to delight in your word. Sana po ay mangyari ito. We need to meditate on it. Kailangan nating intindihin, balikan ng paulit-ulit hanggang sa maisa puso natin. Sabi ko, i-apply sa sarili, and we need to pray it back unto the Lord. And many believers fall short of this because we read the Bible, but we do not meditate on it. So, yes, nagbabasa naman ako ng Bible, so okay lang ako dyan. But, do we meditate on it? Or binasa mo lang? So, let us make a decision today to delight ourselves in reading and meditating on the Word of God. Amen? You need to make a choice today. Sabi po doon, day and night. Inaaral ko po ito, day and night. Literal ba ito na day and night? So, pwede po nating i-take literally na mag-meditate sa Word day and night. Kung gusto mong simulan yung araw mo sa pagbabasa ng Word of God, gusto mong matapos yung araw mo sa pagbabasa ng Word of God, okay lang po yon. But the deeper meaning of day and night is that in all aspects of our lives, kailangan guided tayo sa salita ng Panginoon. Okay? Day, during the day, sa mga panahong tayo ay masaya, maganda yung mga report na nare-receive natin, we are on the height, on the peak of our lives. Okay? Hindi tayo nagkukulang, pinoprovide lahat ng pangangailangan natin. These are your days. And what are the nights of your life? Ito yung mga panahong walang-wala ka, hindi mo alam paano pagkakasyahin yung meron ka hanggang bukas. These are your nights. At sabi po dito, we need to meditate on God's Word day and night. So saan man tayo makarating, ano man yung mga pagdadaanan natin in the future, know that we must be guided and we must meditate by the Word of God. Amen? Amen. So, it is important things po para sa ating mga Christians. The point is making it a habit. The Word of God is our weapon and our everyday necessity. So bilang mga Kristiyano daw po, ito daw po yung weapon natin at everyday necessity. Kumbaga, kung isa kang sasakyan, ito yung gasolina mo. Okay? Hindi ka tatakbo kung wala kang gasolina. Okay? Pag nilagyan mo ng tubig, yung iyong gasolina, siguro tumakbo pero masisira in the end. So, let us choose what to fill our vessels. Okay? At sabi doon, delight in the Word of God. So, tanong, meron po ba tayong Bible sa loob ng bahay natin? Sa mga families po na nandito, tanong po lang. Meron po ba? At least isa, siguro, sa households. Like a family Bible, kumbaga. So, isipin po natin mabuti. Meron ba? Maalala niyo po, kapag mag-attend tayo ng kasal, ayan, during wedding, meron pong Bible bearer, hindi po ba? Ano po ba yung purpose ng Bible bearer? Ayan, tagahatid lang po ba ng Bible? Merong one time na sa PCBS po ako, nagbabrowse ako ng mga books. Merong isang couple na naghahanap ng Bible. So, para daw sa kasal. Ano daw yung pinakamagandang Bible para sa kasal? So, siguro yung maliit lang. May mas pinakamagandang Bible ba kapag kasal? Ano yung mga criteria pag Bible na pangkasal? Okay, anong translation kaya? Anong version? Anong gaano kalaki? Siguro. So, yung para lang sa kasal, sa parang gano'n. So, doon ba nag-e-end yun? Sabi ko sa isip ko na hanggang sa ceremony lang pine-present yung Bible na ito. So, as I go sa pag-aaral po, may Bible bearer. So, aside from the traditional practice po ng kasal, na talagang may Bible bearer kasama sa ceremony, the goal is, para yung mag-asawa, in the future, meron po silang guide
sa loob po ng kanilang bahay. At least mayroong isang Bible sa gagawin nilang tahanan nila. So, gusto ko pong ipa-assignment ito sa inyo, sa ating lahat. Sa mga families, especially sa mga parents po na nandito, let us have at least one Bible sa loob po ng tahanan natin. Okay, hindi lang po natin pag-aaralan ito ng pag-aaralan lang natin. Kailangan po nating gawin ito pong sinasabi ng Bible na ito. That our delight must be in the law of the Lord, and we must meditate on the Word of God day and night. So siguro, I encourage every parents na magkaroon kayo ng Bible reading sa mga households natin. And let us involve the children. Okay? So sabi ko nga, let us be doers of the Word, not just hearers and readers of the Word. So at least one Bible inside the home. So hindi lang dapat tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, but doers of the Word. Amen po ba? Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, Amen. So by reading the Word of God, we fill our hearts with the good things of God. Because, ayan, ito po yung isang warning na iniiwan ng Bible sa atin. Because, if we are not filled with the best things, our vessels will be filled with the unworthy and disappointing. Kapag hindi po natin pinuno yung ating vessels ng mga good things ng Panginoon, meron pong ibang papasok sa vessel na yan. And these are not the good things. The unworthy things, the disappointing things. Okay? Makita po natin yung sisidlan. Pag siya ay nag-uumapaw, wala nang kalagyan, ibig sabihin, punong-puno ka ng word of the Lord. Ibig sabihin, hindi makakapasok yung mga kung ano-anong masasamang bagay sa vessel na yan. Pero kapag ikaw ay half empty or half full, meron pong tendency that we will be filled with sins, the unworthy things, the disappointing things sa buhay po natin. At minsan, doon po tayo nag-overflow. We overflow not with the good things, but with the bad things. Okay? So if we succeed doon po sa pagpuno ng ating vessel ng the Word of God, we go to point number 2. Overflowing means productive and never dries out. So another meaning po ng overflowing, masasabi mong ikaw ay overflowing kapag ikaw ay productive at you never dry out. Basahin po natin ang verse 3 ng chapter 1. Sabi po dito, He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Sino daw po yung tinutukoy dito? Yung mga taong pinupuno ang kanilang sarili ng Word of God. Those people who meditates on God's Word day and night. Sabi dito, He shall be like a tree planted by the rivers of water. Gusto po ba natin maging puno? Hindi naman po ito literal, na magiging puno ka. Puno na nakatanim sa rivers of water. Hindi na po kailangan ng artificial na irrigation po dito. Yung irrigation mo dito is natural. Kasi nakatanim ka sa tabi ng ilog. At kapag yung puno ay nakatanim sa tabi ng ilog, kailanman hindi siya mamamatay, his leaf will not wither, and he will bring forth fruit in its season. Ito po yung epekto ng continuous meditation of God's Word, that we will be like a tree. Ano pong ibig sabihin ng planted by the rivers of water? So, he has a continuous source of water. It will never wither away, and because it is always getting what it needs. Lahat po ng mga pangangailangan ay na-provide po sa atin. So, suriin po natin yung sarili natin. Are we planted by the rivers of water? Kapag hindi, ito po yung mga signs. Palaging kulang. Lord, palaging kulang. We are constantly needy. We are dissatisfied.
Never kang nakontento kung anong meron ka. Palaging may kulang. You are feeling dried out. Okay? Parang araw-araw na lang akong drained. Kagigising ko lang pero parang pagod na ako agad. Okay? You are drained. You have no drive. You have no, ano bang tawag doon? Hindi ka excited na gawin yung mga dapat mong gawin sa araw na ito. And you are unproductive. Andun ka nga sa work mo, wala ka namang output, ganon. Andun ka lang, nag-aircon ka lang siguro. Pagchismisan, ganyan. So, let us assess ourselves. Are we unproductive? Are we constantly needy? So maybe we are not planted by the streams or the rivers of water. And these rivers represents the Holy Spirit, the presence of God. That kapag tayo daw po ay napupuno, napupuspos ng salita ng Panginoon, ang presence ng Panginoon ay palaging nasa atin. Okay? Saan man tayo itanim ng Panginoon, palaging merong river na nagfo-flow malapit sa atin. Okay? If we are filled every day of this Word of God. Next is, He brings forth its fruit in its season. Tayo daw po ay magiging productive and fruitful. Ayan, masusunod na natin yung utos ng Panginoon. Be fruitful and multiply. Paano daw mangyayari yun? We need to be filled. Continuous filling of the Word of God. I cannot emphasize this enough. Ano po? Kaya paulit-ulit kong sasabihin. We need to be filled with the Word of God. This fruit bearing will come naturally because continuous po yung supply ng atin pong mga pangangailangan. There is a fruit. And sabi doon, in its season. Ano pong ibig sabihin ng in its season? When it is most beautiful. When it is most useful. Kung kailan mas ma-enjoy mo yung fruit na ito. In God's perfect time. So, siguro ngayon, you are struggling. Lord, kailan kaya ako ma-promote? Kailan ba itong work na ito? Kailan ba darating yung amin pong pinaka-aasam? Is it promotion? Is it good grades? Is it marriage? Is it offspring, mga anak? Siguro hindi pa kayo nagkakaanak ng iyong asawa. Lord, nagtatanong tayo, Lord, kailan ba darating ang mga ito? At sabi dito, if we are like these trees na planted by the rivers, we will bear fruit in its season, when it is most beautiful, when it is most useful in God's perfect time. Kung kailan ang joy mo ay ikokompleto ng Panginoon. Gusto po ba natin ito? Yung perfect na perfect yung pagdating. Hindi late, hindi advance, but the perfect timing of God. And last is that, basahin po natin ang Isaiah chapter 61 verse 3. Ayan. Ito pong 3 na tinutukoy dito, binanggit din po siya sa book of Isaiah 61 verse 3. Okay, sabi po dito, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Ano yung purpose ng tree na ito? That the Lord may be glorified. Lahat po ng produce ng fruit na ito, it is for God's glory. It is for God's glory. Tayo man po ay ma-promote, it is for God's glory. Tayo man po ay mag-produce ng napakaraming anak, it is for God's glory. Amen po ba? Dapat magamit ang lahat ng ito for God's glory. Meron po pa tayong relationship. Para saan po ba ito? It should be all for God's glory. Si Lord dapat ang mapapurihan sa mga ito. The trees of righteousness has a purpose to glorify God. All our fruits will testify of the goodness of God. Amen. It will testify of the goodness of God. And lastly,
Lastly ulit. Everything that he does prospers. Sabi din po dun sa verse 3, everything that he does will prosper. God will bring forth something good and wonderful out of everything. Kung minsan sa tingin mo, wala nang patutunguhan tong ginagawa ko, but in the end, God will do something wonderful out of it. Yun po yung ibig sabihin ng lahat ng ginagawa natin ay nagpro-prosper. Siguro, nahihirapan tayo during the process, but the end result, it will still bring fruit that will give glory to our God. Kahit sa mga panahon nating wala ng pag-asa, okay? The Lord will turn it all for good. For the good na atin at for the glory of His name. Amen? Amen. So, last point of this topic. Ayan, ito na yung last point. Choose to overflow with the righteousness of God. Any vessel can overflow if you fill it with something. Okay? Alam na po natin to mula nung pagkabata tayo. No? Ang isang vessel ay mag-overflow kapag patuloy mo tong pinupuno. Okay? Pero ang tanong, dito po kasi sa book na ito, meron pong dalawang bagay na ikakapuno ng ating pong puso, ng ating pong mga vessel. The wicked and the righteous can overflow. Okay, we need to acknowledge that na pati ang mga wicked people ay nag-overflow. Even the righteous people, they overflow. Okay, ano po yung pinagkaiba ng mga yon? It's either you are overflowing with wickedness or you are overflowing with righteousness. Okay? So, because in the last few verses po ng chapter 1, it talks about what awaits the righteous and the wicked. Basahin po natin ang chapter 1, verse 4 to 6. The ungodly are not so. So, in relation to the last verse, sabi doon, there will be like a tree of life, planted by the streams of water, bear fruit in its season. Lahat ng ginagawa nila nagpo-prosper. But the ungodly are not so. Sabi po dito. But are like the chaff which the wind drives away. So, dyan muna tayo. So, ang mga ungodly, dinefine ko po kanina, ano yung ungodly. Kaya dapat po nating maintindihan, ano ba ang ungodly? Okay? So, ang mga ungodly daw, they are not so. Okay, pag sinabi kong ungodly, pati na yung mga sinners and scorners, kasi yun po yung level 1 ungodly. Hindi ka naman siguro magiging sinners and scorners kung hindi ka ungodly. So, ito po yung level 1. The ungodly are not so, but are like the chaff. Ano po ang chaff? Chaff. Chaff. So, ang chaff po, ang definition niya is, kung makita po tayo ng palay, ipa ba ang Tagalog nun? Okay, yung pong outer shell ng bigas. Bigas. Ang hirap naman ano. Okay, so, yun po yung walang laman. Okay? Yung mga chaff po na ito. Na kapag nagtaip ka, kung mati Ilocano, yun yung mga lumilipad. Okay? Ganun po yung buhay ng mga ungodly daw. Hindi siya stable. Hindi gaya ng punong nakatanim na stable. They are like chaff, which the wind drives away. Wala silang paninindigan kasi, kaya sila mabilis mailipad. Their lives are empty, kaya sila po ay mabilis ilipad. Chaff is empty husks or outer coverings of grains and seeds, and they are easily carried away by the wind. At dahil po dito, sabi po sa verse 5, therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Hindi daw po sila makakaharap in the day of this judgment, and the sinners in the congregation of the righteous. Because they are like chaff, wala po silang bigat. Ano bang term sa Tagalog doon? Ampaw ba ang tawag doon? Yung parang ang laki-laki pero walang laman. Ganun. Ampaw. They are not rooted and stable. They will be tested and found lacking. Tinimbang ka, ngunit kulang. Yun po yung labas nun.
Saan bang book yun? Sa Daniel ata yun. Tinimbang ka and you are found wanting, sabi niya doon. Ibig sabihin, you are lacking. And mind you, brothers and sisters, sa end po ng buhay na to, siguro mabubuhay tayo ng yun yung 60, 70 years. Kung mapalad tayo ay 80 years. Sa huli ay titimbangin po tayo ng Panginoon. Puno ba ang vessel na ito? Saan siya puno? Saan siya nag-overflow? Okay? Baka pinuno niya yung vessel niya of empty things. Yung mga nag-overflow, puro empty lang. So, pag tinimbang ka ng Panginoon, baka liparin lang tayo ng hangin kasi we hold no weight at all. The ungodly shall not stand in the judgment. So, make sure to fill our vessel with the new wine from the Lord. Okay, sabi ko nga, maaring mapuno tayo, but of the wicked things naman ng mundo. Kaya dapat, punuin po natin yung ating mga vessels of the Word of God. So to conclude, ay gusto ko rin pong i-share yung aking testimony and also my struggles dito po sa pagsunod din sa sinasabi ng Panginoon in Psalm chapter 1. So, one of my greatest struggles, I can say even right now, is my Bible reading. And nag-set ako, matagal na akong nag-set ata ng mga plans. Ayan. May mga time kung kailan ako dapat magbasa ng Bible. And allotting time for my Bible reading. Pero hindi ko siya nasusunod because of several distractions. So, my best distraction, number 1, is yung cellphone. Ayan, yung pagsa-cellphone. Sino po yung mga katulad ko dito? Best distraction, ang cellphone. Okay, minsan, rason natin, nasa cellphone kasi yung Bible ko. Pero hindi natin alam, yung Bible natin, mag-isa lang siya doon. Ang dami pang ibang distraction doon sa cellphone natin. So, it is one of my struggles. My phone. Most of my idle time sa Facebook, alam niyo po ba yung term na tinutukoy nila, yung doom scrolling, doom scrolling, yung hindi parang nakulong ka na sa pag-i-scroll, nag-i-scroll ka na lang ng nag-i-scroll. Hindi mo mamalayan yung oras na spend mo, ilang hours, nag-i-scroll ka lang ng nag-i-scroll. So, yun ang mga pinagkakabalahan ko, watching movies, yung mga anime, mga movies, mga series. These are my distractions. And there are days in my life, even weeks, sa buhay ko na talagang nag-struggle ako in this. Dahil there are even days na hindi man lang ako nakapagbasa ng Word of God. Nagpapasalamat na lang ako, may mga daily devotion minsan na nagagawa ko yung daily devotion. At may Sunday services na nakakapakinig ako ng salita ng Panginoon. So, I cannot do it day and night. I was not able to do it because it's not that I can't. It's just that I don't. Okay? I don't do it. Because, sabi ko nga, kinakain ng cellphone ko most of my time. And, napansin ko lang, those are the times na the enemy started to fill my minds with so many temptations. Nung mga panahong hindi ko pinupuno yung aking isipan, ang aking vessel ng Word of God, these are the times na talagang pinupuno rin ng kaaway ng temptations yung aking pag-iisip. Siguro tataka tayo, bakit Lord, ang hirap lampasan ng mga temptations na to? Ang hirap, parang napakarami nila these past few days. So, maybe, katulad ko rin kayo na nakakaligtaan ang pagbabasa ng Bible. At masakit isipin na many of those battles ay naipatalo ko rin. Naipatalo ko yung battle ng Panginoon. And my realization in this is that alam ng kaaway kung kailan tayo pinakamahina. Okay? At noong mga panahong yon, I was like a chaff. Okay, ipa. Empty and not rooted. I was easily swayed by temptations because I was not filled with the Word of God. But the mercy and grace of God is boundless,
At He always find a way na maibalik ako doon po sa landas na originally planned para sa akin. So palagi niya po akong binabalik sa tamang landas. Sa mga maraming kaparaanan po ito na ibalik tayo ng Panginoon sa tamang landas. Maybe this teaching today na narinig natin, maybe this is the way of the Lord na ibalik tayo sa tamang landas. Let us be sensitive sa pangungusap ng Panginoon. And I thank God also because I know many people are also praying for me. Ngayon, especially ngayon pong pinag-aaralan natin ang new wine, God has put a new longing sa akin pong puso. New longing. So, ang longing ko po kasi noon is distractions lang. Ang longing ko, ma-open ko yung Facebook, mag-scroll ng mag-scroll. Ang longing ko ay manood ng mga movies. Ngayon, binigyan ako ni Lord ng bagong longing. The longing to study the Word of God. The longing to fill my vessel with the Word of God. Longing to be filled with the new wine. At hindi yung mga makikita at mapapanood lang sa social media. Longing to be a tree of life that is planted by the rivers of water. Sino po dito yung may ganong longing ngayon? Gusto mong maging tree of life na maitanim by the rivers of water. Longing to be filled constantly with the Holy Spirit and overflow. Hindi lang po sa buhay ko, maging sa mga mahal ko po sa buhay. Yun po yung deeper meaning ng overflowing. Pag ikaw ay nag-overflow ng goodness of God, that overflowing will flow through your families, will flow sa mga kaibigan mo, sa mga ka-workmate mo, sa mga mahal mo sa buhay. You will overflow. That even the people around you will eat the fruit that your life will produce. So, my brothers and sisters, wag po nating palampasin this new wine na ino-offer sa atin ng Panginoon. Balikan po natin lahat ng mga narinig natin. Kung hindi mo man na pakinggan the past teachings, available po lahat yan online. May this be a new longing sa atin pong mga puso to meditate the Word of God. So yun po yung naging buhay ko. It is a realization. It is a testimony, I believe, that God has given me. That I need to fill my heart, my vessel, with the Word of God, with His Holy Spirit, na tayo po ay mag-overflow. So to end, gusto ko lang pong i-backtrack natin. We cannot overflow if we are not filled. Okay? And we cannot be filled, especially of the new wine, if our vessels are not empty and if we are not new wineskins. And we will not empty our vessel if we do not long for the new wine. So if you are still in the longing stage, make a decision today to empty your vessels. Make a decision today to make your vessel new. New wineskins, new longings for the Lord. And if your vessels right now, sa tingin mo, bago na, handa na i-receive yung new wine na ito, desire to be filled with the Word of God. May this be your delight. May this be yung desire ng puso po natin. So that in the end, we will overflow. We will overflow. Can we all stand and let us pray? Today, as we approach God, as we come into His presence, balikan po natin yung mga narinig natin kanina. And let us ask for forgiveness. Forgiveness dahil minsan we conformed with the ungodly. We became the ungodly
ourselves. We became sinners, unrepentant sinners. We became scorners of the Word. That there is even a time sa buhay natin that we do not even want to talk about Jesus. We do not want to talk about God and His goodness. Mas gusto nating pag-usapan yung mga issues ng mundo. Mas gusto natin pag-usapan yung mga issues ng mga tao sa paligid natin. But there is not a time na pinag-usapan natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. So we ask for forgiveness for all of these things. I want you to speak to God today in your own words. Examine your hearts today and ask for forgiveness. Hallelujah. Father God, forgive us. Forgive us, oh Jesus. Forgive us, oh God. Sa mga panahon, Lord God, we do not fear you. We make decisions, oh God, na hindi angkop, Panginoon, sa kalooban mo. Panginoon, patawarin mo kami. That there is even a moment in our lives, oh God, na ikinahiya ka namin, Lord God, sa mga kasama namin. Sa mga panahon, Lord, ipinagkait namin, Lord, yung kabutihan mo. Ipinagkait namin your mercy, your love, and your grace sa ibang tao, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord. Lord, forgive us for filling our minds with worldly things, oh God. We've been asking, we've been longing for this new wine, Panginoon. But our actions, we contradict our actions with our words, Panginoon. And we fill our vessel with worldly things, with unworthy things, Panginoon. We did not delight in your word, Lord God. That for many years, Lord God, we are like chaff, Lord God. Madali lang liparin, Panginoon, ng hangin. Madaling masway, Panginoon, upang magkasala. So today, Lord, we want to ask for your forgiveness, Panginoon. Hallelujah. As we come before God today, let us sing this song as a form of our worship, as a form of our surrender to God. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as Sabihin mo sa Panginoon, purify my heart, O God. Yes, Jesus. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold, purify. Yes, Jesus. Purify our hearts today, Panginoon. Let us be as gold, O God, and precious silvers, O Jesus. Purify our hearts.
decision today. Sing louder to God. Speak to Him. Purify our hearts, oh Jesus, that we may be worthy of your new wine, Panginoon. Purify our hearts. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I wish to be, I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, refiner's fire. My heart's one desire, oh God. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be, holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Jesus. We make this decision today, Panginoon. Lord God, we want to delight in your word, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, to make this a top priority sa amin pong buhay, Lord God. Na hindi lang kami nagde-delight, Panginoon, sa mga bagay sa mundong ito, Lord God. But most of all, Panginoon, we want to delight in your word, Panginoon. The word of God. We want to delight in Jesus, the new wine. We want to delight, Panginoon, in your word. We want to read our Bibles, oh God. We want to meditate on it day and night, Panginoon. We want to be continually filled, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, Panginoon. We want to be planted by the rivers of water, Lord God. We want to bear fruit in our season, in God's perfect time. We want all our works to prosper, oh God. This is our desire today, Panginoon. And so, Lord God, we pray that you purify our hearts, Panginoon. We pray that you clean our vessels, Panginoon. We pray, help us empty our vessels, Panginoon. Nang ma-receive namin ang lahat ng ito, Panginoon. Because we desire you. We desire you, Panginoon. Ikaw at ikaw lang, Lord God, sa buhay po namin. Father God, give us a new longing ngayon sa puso namin, Lord God. We don't want to be the same, Panginoon, kung ano kami nung nakaraan, Lord God. Ayaw namin maging chaff, Panginoon, na palutang-lutang lang sa hangin, Lord God. Madaling tangayin ng agos ng mundo, Panginoon. But we want to be stable. We want to be rooted, Panginoon, sa iyo. And so, Father God, we pray, give us this desire, Panginoon, sa araw na ito. Give this desire, Panginoon, sa iyong mga people. Give this desire to your people right now, O God. Examine our hearts, Lord God. Alam mo, Lord, lahat po ng pinagdadaanan po namin ngayong araw na ito, kung saan kami nagkulang sa iyo, Lord God. Mga bagay na pinagsisisihan namin, Lord God, we want to offer all this to you, Panginoon. Lord God, pangusap ka sa bawat isa ngayong araw na ito. Mangusap ka ngayon sa taong ito. Sa taong ito, Panginoon. Sa taong ito that is refusing to empty his vessel.
his vessel na napupuno ng galit, napupuno ng bitterness. I pray, God, to help him empty this vessel today. God wants you to empty your vessel today. God wants you to forgive that person today. God wants you to let go of him. God wants you to let go of these things. God wants you to let go of your anger. God wants you to let go of your bitterness today. Yes. Allow God to move sa atin po mga buhay ngayong araw na to. Don't miss out dito po sa new wine na binibigay ng Panginoon. Just keep receiving. Keep receiving. Keep receiving. Keep receiving the Spirit of God. Hallelujah. Refiner's fire. My heart's one desire is to be from this world. For you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. For the last time now, sing Refiner's Fire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be we want to be set apart, Panginoon, for your glory, Lord God. We want to bear fruit, Panginoon, for your glory. We want to be filled continuously, Panginoon, of your Holy Spirit, so that we may overflow, O God. You've heard the longings, Panginoon, ng iyong mga anak. Ngayong araw na to, Panginoon, they are making a decision, Lord God, to delight in your word, to meditate in your word day and night, Panginoon. Lord God, I pray to help them, to guide them, O God. Father God, keep this resolve, Panginoon, sa aming puso. Selyuhan mo, Panginoon, this decision sa aming puso nang hindi po maagaw ng kaaway at matangay lamang, Panginoon. Father God, I pray, mangusap ka sa amin araw-araw, Lord God.
day and night, Panginoon, we want to be with you. We want to be with you, O God. We want to meditate on your word, Lord God. And so today, Lord God, I just want to speak blessing, Panginoon, sa bawat taong naririto. In every hands lifted high to you, Panginoon, I want you to touch, Panginoon, every hands lifted high to you today, Panginoon. Lord God, you know the desires, Panginoon, ng puso nila, Lord God. They want a new thing, Panginoon, a greater thing, Panginoon, sa buhay po nila, sa kanila pong families, sa kanila pong minamahal sa buhay, Panginoon. Lord God, help them to overflow, Panginoon, sa mga aspects na ito, Father God. And so, Lord, as we close, Panginoon, this pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita, Father God, accomplish the great things, Panginoon, that you intended, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga people, Panginoon. Even healing, Panginoon, ay iparanas mo sa iyong mga anak, Lord God. Even the things, the sickness and diseases na mukhang it is impossible to heal. Lord God, iparanas mo this miracle, Panginoon, sa buhay nila. Bring forth this new wine, this new feeling, Panginoon, of your Holy Spirit sa buhay namin. And let us overflow, Panginoon, of your goodness. Let us overflow of your goodness, O God. Because we want to glorify you, Lord God. Gusto namin na ang buhay nito, Panginoon, others may see, Panginoon, of your goodness, Panginoon, na ipinaranas mo sa amin. Let this overflow sa amin po mga families, sa aming mga anak, sa aming mga kaibigan, sa aming mga workmate, Panginoon. Even sa mga kaibigan na matagal na namin hindi nakikita, Lord God, may this life be used, Panginoon, to overflow of your goodness, Panginoon, sa amin. And so, Father God, today we just want to thank you. We just want to thank you, O God, because we know pag alis namin sa lugar na to, we will never be the same again, Panginoon. We declare, Panginoon, of your goodness, your faithfulness in our lives, Panginoon. Ingatan mo po kami maging sa aming paghihiwa-hiwalay ngayong araw na to, Lord God. Be with us, maging sa aming pong pag-uwi, saan man kami mapunta, Panginoon. Keep us stable and planted by the rivers of water, O God. We thank you and we bless you and we glorify you, Lord God. In Jesus' name, this all we pray. Amen and amen. Sabihin mo sa katabi mo, choose to be filled with the Word of God. Amen. Magkita-kita po tayo ulit next Sunday. Happy lunch.